I'm back, Ara in Taiwan. So, for today's video, alamin natin kung ano-ano ang mga requirements ng isang caretaker dito sa Taiwan. So, i-share ko sa inyo guys yung aking mga experience about sa requirements ko dyan sa Pinas papunta dito sa Taiwan. Oh, ni hao! I'm back, Ara in Taiwan. So, for today's video, alamin natin kung ano-ano ang mga requirements ng isang caretaker dito sa Taiwan. So, i-share ko sa inyo guys yung aking mga experience about sa requirements ko dyan sa Pinas papunta dito sa Taiwan. So, una guys, dapat meron kang nakahandang resume. So, resume is very important. Andun yung mga details of information mo about yourself. Yung mga experience mo, dapat nandun. Tsaka kung ano yung nalagay mo doon, dapat correct info. Hindi yung nangi-scam ka. Next is, dapat meron kang passport. Yan, kailangan din yung passport. Yung on-date na passport, hindi yung mga expired. So, yung passport naman yun is 10 years validity naman. So, okay lang. Yan, isa din yung kailangan yung passport. Next is IDs. Like for example, yung mga 1x1, 2x2, and then the passport size na mga ID. Yan, kailangan din yan. So, before ka pumunta ng agency, dapat naka-ready na yan, guys. Kasi, para handa na yung pag hiningian ka, di ba? So, next is, hihingian ka din ng printout ng SSS contributions mo. So, ayan, kailangan din yung SSS printout. Mabilis lang naman. Ipiprint out mo lang yung SSS mo through yung mga nagpapaprint dyan. Yan, dun ka, makikisuyo ka dun. And then, or else, punta ka dun sa SSS mismo ng branch. Papaprint out mo. Pero ang alam ko, hindi sila nagbibigay ng printout sa ngayon. And then, next is about your valid ID. Dapat meron kang valid ID. Like UMED, meron ka dapat national ID. Pero, yung hinihingi kadalasan ng agency is yung UMED ID kasi nandun na lahat. Yun yung very important kasi kukunin din nila yung SSS printout mo. And then, meron din tayong requirements sa NSO at saka PSA. Pero, recommended ang PSA. Kailangan yung PSA instead of NSO. Kasi, at saka, yung live birth mo pala na original, yun. Kailangan mo rin yun aside sa PSA. Dapat magdala ka ng original mo na copy. Yung live birth mo. Tsaka sa PSA mo, dapat hawak mo yung resibo niya kasi kailangan. Tinitingnan din niya ng agency. Kasi sa TECO, hinahanap din kasi yan. So, kailangan ready nyo rin yung certificate. Ready nyo rin yung resibo nun. Yung resibo ng PSA nyo. Huwag nyo yung itapon. Kasi kailangan din yun. So, sunod na ito is yung yellow card. Yan, kailangan din yung yellow card. So, ang laman ng yellow card, nandun yung mga information nyo about sa vaccine nyo. Kung saan kayo nagpa-vaccine, kung saan kayo nag-ano ng booster nyo. Yan, nandun lahat kung ano yung mga vaccine name nyo, anong vaccine name ng ano doon. Nandun yung record ng health, kumbaga, yun yung health card nyo doon. Nandun lahat yung information about health card. And then, ano pa ba? So, meron din yung registration. Sa POAA yun. Doon sa POAA, may website sila. Doon, i-click mo yung website. Alam ko, www.poes.com.ph. I don't know, basta mga ganyan. So, mag-register ka doon. Ang ilalagay mo lang naman doon is yung about lang din sa resume mo. Kung ano yung nilagay mo sa resume, yun din yung ilalagay mo sa e-registration. Kasi, yung e-registration, parang resume din siya. Kumaga, resume pa abroad. Bali, yung isang resume mo, yun yung ibibigay mo sa agency. Tapos, pag na-apply ka na ng abroad, yung e-registration yun,
yung magiging resume mo. And then, dapat correct info yung ilalagay mo doon. Dapat walang mali. Kasi, pag once na nagkamali ka, hindi ka na makakaulit ng register sa e-rig. Dapat, sakto talaga lahat yung ilalagay mo doon. Next is, mag-register ka rin or mag-aano ka ng seminar sa PEOS or Pre-Employment Orientation Seminar. Mabilis lang naman yung seminar, guys. Mag-aano ka lang ng lecture nila. Sasagutan mo lang yun. 10/10 yun eh. Di ko alam, may mga volume 1, volume 2 pa yun. So, kailangan mo lang siyang sagutan. Pag natapos mo na yung sagot nun is, bibigyan ka na automatic ng certification ng orientation seminar mo. So, ayan, okay na, kompleto na. So, ganun lang guys. Mabilis lang yung PEOS. And then, kailangan mo rin yung voter's certification. So, sa voter's certification, nandun kasi yung place kung saan ka nag-vote, kung saan ka na-address. Dapat, may ano rin yun guys, kumbaga, kukuha ka rin ng affidavit of explanation, patunay na dyan talaga yung address mo nung nag-vote ka, mga ganun. So, yun yung affidavit of explanation. Kailangan din yun, magkasama yung dalawang yan. Kung may voter certification ka, kukuha ka din ng affidavit of explanation. Yung affidavit of explanation, gagawa ka nun. Papanotaryohan mo yun para maging valid yun. Okay? And then, may requirements din tayo about sa travel records. Yan. Sa Bureau of Immigration mo yan kukunin. So, yung travel records, yan yung records mo kung pumunta ka ba sa ibang bansa, kung may records ka pumunta na ibang bansa, na nag-TNT ka, yung mga ganun, makikita nila yun guys. Makikita yung records mo doon kung may mga nilabag ka ba na pag-travel sa ibang bansa, ganyan. So, kukuha ka din yan. Tapos, isa din yung requirements is yung Sinumar. Ayan, Sinumar para sa mga single, pag single ka. Tapos, pag married naman, alam ko kailangan din yan yung Sinumar. Yan, isa din yung mga requirements. And then, yung NBI. Isa din yung NBI, guys. National Bureau of Investigation. Kailangan din yan. So, mabilis na naman kunin yung NBI, guys. Magbabayad ka lang naman ng 150, diba? And then, kailangan din yung medical, guys. So, ganito yon. Pag nagpasa ka ng resume sa agency, matik yun, pag okay sa agency yung resume mo, okay sa kanila, papamedical ka nila. Pag in-interview ka, basic interview lang naman sa agency pag nagpasa ka ng resume. Pag okay yung agency sa'yo, sasabihin sa'yo na magme-medical ka na. So yun guys, magme-medical, and then may bayad yun 5,000. Pero depende pa yun sa agency kung magkano yung ano nila. So, magbe-medical ka, mabilis lang naman, so makukuha mo yung result. Pag okay yung result ng medical mo, for training ka na agad, guys. So, ayan, isa din yung requirements is yung training certificate. Yung training certificate ko nun is 1 week lang. Yung training pala, hindi certificate. 1 week yung training ko. Yung una dun is nag-visual kami for 7 days. And then, 3 days kami na actual. Bali, 1 week pala mahigit. So, ayun, kailangan din yung training certificate. Yan, guys. Then, next is the OWA certificate. So, a-attend ka ng seminar sa OWA. Sa agency ginanap yun, guys, eh. So, 5 days kami nun, nasa agency. 8 to 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. kami pumunta doon. And then, makikinig lang kami sa nagle-lecture. Nagtuturo siya ng mga language Mandarin ng tsaka yung mga nagtitest, ganun. Yun, kikinig ka lang doon. Tas, after nun, bibigyan ka ng certificate pag nakapasar ka. Next is, meron din tayong PIDOS. Makikinig ka lang sa PIDOS. 3 hours lang yung pakikinig mo doon. Kakaroon ka na ng certificate. And then, yun na ata, guys. Yun na yun lahat. Hinihingal ako sa kaka-explain. Promise.
Grabe. Dami kong sinabi. So, ayun guys. Yun na nga yung mga requirements natin or mga requirements ko nun nung pumunta ako dito sa Taiwan. Requirements bilang caretaker dito sa Taiwan. From Pinas na requirements yun guys. So, ayun nga. Na-share ko na sa inyo yung mga requirements na yun. Inisa-isa ko pa para maintindihan nyo guys. So, uulitin ko guys. Una, babasahin ko lang ha. Babasahin ko guys. Kasi na-explain ko naman na kanina para sunod-sunod lang to. So, passport, ID picture 1x1, 2x2, tsaka mga passport size na ID. UMED ID, valid IDs, like UMED, yung mga national ID, then e-registration, print out SSS contributions, then PEOS, pre-employment orientation seminar, and then yung medical mo, and then your training certificate, resume, PSA or NSO, yellow card, NBI, affidavit of explanations of voter's certification mo, and then OWA certificate, PIDOS certificate, and then BOI or Bureau of Immigration for Travel Records history, and then resibo ng PSA, kailangan din, and then original copy of your live birth, at saka Senomar. So ayun guys, sinihingal ako. So ayun, na-explain ko na lahat. Iniisa-isa ko pa yun. Tsaka sa bandang dulo, sinabi ko pa lahat ng requirements. So ayun guys, thank you for watching this video about ano-ano ang mga requirements ng isang caretaker papunta dito sa Taiwan. So yun nga guys, thank you for watching my video. Please like, share, subscribe this channel, Ira in Taiwan. See you soon guys. Update later. Bye-bye.